Okay, tapos yun Ma'am Francesca. So, start po ako sa steering wheel. Steering wheel, ang function niya kung saan tayo patungo, susunod ang steering wheels. So, hindi na ako magpapaka-technical sa steering wheels. Once naman kasi na ginamit mo ang steering wheels pa kaliwa, pupunta siya sa kaliwa. Pag dinala mo siya inikot mo siya pa kanan, pupunta siya sa kanan. Ngayon, ang proper hand position ng steering wheels ay may dalawa. Isang 10 o'clock and isang 2 o'clock. Yan, tama. Meron din naman isa na pag binaba mo 9 o'clock and 3 o'clock. Yan, dalawa na yan ang standard na binigay na LTO sa proper hand positioning ng steering wheels. So, next, transmission. Transmission gears. Ang role niya is okay na boy? Deposit, okay. Tapos, start mo na lang kapag Sige, thank you. resort. Okay. Transmission gears, ang purpose niya, kung saan certain speed, tama yung ginawa niya ma'am, nakapaka sa brake ko dyan. Kung saan certain speed, siya yung kusang magko-convert since automatic transmission ang gamit natin. Kung mapapansin mo, may apat na nakalagay na signs. P, park, R, reverse, and neutral, D, drive. So, ang bababaran mo lang talaga dyan is drive. So, once na nakalagay ka na sa drive, wala ka na masyadong gagalawin. Kung napapansin mo, may two signs sa drive, plus and minus. Si plus, add gear. Si minus, low gear. So, para mo siyang in-override. So, naka-automatic transmission siya, bigla mo siyang manual drive. Anong purpose? Ba't may dalawa na to? Itong minus, meron siyang dalawang purpose. It's either uphill or downhill, pwede mo siyang gamitin. Start tayo sa uphill. Pag uphill ma'am, sobrang tarik, sobrang taas. Si drive transmission, may hirapan siyang iakyat. Ikaw mismo sa sarili mo mararamdaman mo na parang ang bagal. Parang di makaangat, parang walang power. Doon papasok yung manual override mo ng gears. So pag binaba mo yan sa 1, let's try. Sige ma'am, pasok mo sa drive 1 at a time. Hawakan mo siya dito, may okay, tapos maputol kita ma'am. Neutral muna natin. Kung napansin ko sa ginawa mo kanina, tinawid mo kagad siya lahat all the way here. So dapat ang gagawin mo doon, 1 at a time yan. Punta ka ng reverse, 1, neutral, yan. Tas baba, tas baba. Okay, so para magbibigay ka ng enough time sa mga gear sa mga ngipin ng gears mo, para hindi siya tumatalon, para mahaba yung wear and tear ng mga gamit. So yun, since nandyan ka na sa drive, pupunta tayo dun sa minus. Sige ma'am, punta mo siya sa left. Yan. Kung mapapansin mo dun ma'am, nag first gear siya. Balik mo sa right. First gear? Number 1 yun. Ito. Yes, apo. So yan, promera kung tawagin. Yan yung sinasabi ko, kapag ka uphill, hihingi ka ng power sa first gear. Siya mismo yung lalakas, titimpla. Next, magagamit mo rin siya sa downhill. Sobrang tarik. Sobrang patarik. Palusong. Tama ba? Lusong. Palusong, tama. Okay. Yun, sobrang lusong. So, ang tendency, pag automatic yung ginagamit mo, masyadong iinit yung braking pads and braking rotor disc mo. Nangyayari, nawawalan ka ng brake. Yun ang mga nagiging tendency nun pag uminit yung mga bakal nun. So, kailangan mo mag minus gear. Yan. So, yung neutral, pag naka-stagnate ka, hindi ka gumagalaw, lalagay mo lang siya sa neutral. Tapos, then reverse, pag atras ka, park, pag totally magpapatay ka na ng makina. Okay, so balik muna tayo sa neutral. Okay, then park. Yes, tama ma'am. Okay, so bago ka sumakay, ang mga una mong tatandaan, syempre yung ORCR mo,
Since given na, meron tayo dito, license mo, hawak mo, student permit, okay. Next one is yung sarili mo. Syempre, kailangan i-condition mo rin yung sarili mo na kalmado ka mag-drive, ready ka na, wala ka ng agam-agam, iniisip. Kasi nagiging factor yan pag sa patience mo, nawawala yung temper mo. Pag may nakita kang hindi ka nais-nais sa daan, kunwari nakat ka, yun, i-ready mo yung sarili mo maging good behavior na driver. Next, yung seating arrangement mo, komportable ka na ba dyan? Iusog ko lang. Okay, usag mo palapit. Nice, okay, tama. Yung sandalan, Okay. okay. Mirrors, meron tayong left and right. Kung okay sa'yo yan, kita mo yung likod, pero in-adjust ko na kasi yan ng appropriate sa driving condition mo. Driving position mo. Tapos, komportable ka. Rear mirror, ma'am. Okay naman po. Kita rin po yun. Kita record kasi may, okay. Then, next one, yun, ano pang need mo? Dashboard. Sa dashboard, yan, composed yan ng speedometer, kilometer, gas tank, gas gauge, odometer, speedometer, and yung heat ng iyong engine, makikita rin dyan. So, especially pag bumukas yung pinto at di mo namalayan, magbibigay warning din yung dashboard mo. Tapos, pag seatbelts ka, hindi ka nasuot, magbibigay warning din siya pag umaandar ka na. Pero, good, naka-seatbelt ka na kagad. Ako pala hindi. Okay. So, sa pagdadrive, i-request ko lang na be alert, be attentive, be alert, and relax. Combination ng speed ng brain tapos kalmadong approach. So, since ready ka na, sa paglalabas ng parking, ma'am, kung nakita mo yung signage natin sa parking, pag ganun yan, paikot. So, medyo makipot, challenging tong paglabas mo. Challenging kagad yan. So, dito pa lang, mag-visualize ka na ng gagawin mo palabas. Ang ruling kasi, pag lalabas ka sa parking, dapat kalahati ng sasakyan mo is naka-exit